Yan, hello ulit mga ka-Antrep. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na videos about motor shop business at mga konting tips sa mga bagay-bagay na pwede nating mapakinabangan sa ating mga buhay-buhay. So, shout out po kay Sir Lionel Agrimano. Ayan, ang sabi ni Sir, ma'am, sa gulong po, ilang percent po kayo magpatong? Talagang tinanong talaga ito ni Sir, ano. So, ayan, mga ka-Antrep, ayan, konting background, ano, sabihin nyo naman, ang daming pasikot-sikot, para maintindihan nyo yung context ng ganito. Ang gulong po ay basic po sa isang motor shop business or motor shop store or motor parts and accessories. Basic po yan at fast moving po yan. The problem is, mataas, malaki ang kapital po ng mga gulong at isa ang gulong sa pinakamababa ang minamark up ng mga shop owners or isa ang gulong sa may pinakamababang patong sa lahat ng pyesa sa loob ng mga motor shop or motor parts business store. Okay, so napakaraming gulong, iba-ibang brand, iba-ibang sukat, napakaraming designs, mayroon pang tubeless, may 14, may 16, may 17, may 18, may 19, may 21, may 16. At ano po yan, iba-ibang brand, depende sa brand. Ngayon, pag dito sa tanong ni Sir na nakakagulat naman, ayoko sanang sagutin to. Pero, bigyan lang natin si Sir ng idea doon sa konteksto pagdating sa mga gulong. Dahil nga po ang gulong ay fast moving, napakataas ng puhunan niya at napakaliit din naman ang pinapatong natin dito. I-consider nyo po kung kayo po ay nagtatracking pa. So kung halimbawa, kapag sa city po kasi, ang pagpipresyo po ng gulong ay depende sa iyong location. Kung ikaw ay nandoon sa pinaka-city, na nandoon ang mga dealers, nandoon ang mga distributors, is talagang maliit lang po talaga ang ang mga markup nila. Hindi ko sigurado, pero sa tansya ko is nagbi-between sila ng from the kanilang mga ano ba tawag dito? Galing sa mga, wait lang, hindi ko maisip yung term. Galing sa mga importers, siguro between 10 to 20 to 25. I'm not so sure, baka malaki na yun kasi i-consider din nila yung kanilang expenses sa pamasahe, diba? So, from our naman supplier, depende na po yun sa'yo kung kaya mo siyang mark upan ng from 20 to 30 to 35, depende yun doon sa iyong magiging expenses pa. Kasi mamaya, minark upan mo ng 50 pesos, tapos ang gagastusin mo pala sa pamasahe doon na sa 35 to 40, meron kang 10 piso kada gulong. Oh my God, matatambay ang gulong dahil hindi naman lahat ng gulong isabay-sabay ang mabibili. Mayroon tayong tinatawag na mga fast moving pa rin sa dinami-dami ng gulong at may mga brand na fast moving din. So kung papatungan mo siya between ka ng 20 to 30 to 35% ay ayun, kung ipasok mo yung expenses mo doon, pamasahe, kasi may pamasahe sa cargo. Kung wala namang kung hindi mo naman siya ipapakargo, kung ipapamasahian mo siya, bus, shuttle, or anuman, or barko, so i-consider mo pa rin yung magiging pamasahe nun. At doon lang po tayo nagre-range. Kasi hindi ko rin po mabanggit directly sa'yo kung magkano talaga. Kasi sa mga makakapanood nitong ating video, idea lang, dahil nga magkakaiba tayo ng location. Magkakaiba tayo ng supplier. So, pinaka-tips ko at ang masasabi ko, from your supplier, pwede kang mag-estimate doon sa between 25, 20, 25, 30, 35, up. 20 to 20% up, depende sa iyong location at sa magiging expenses mo pa. So, nasa sayo na yun. At syempre, kailangan mo rin pakiramdaman yung yung iyong mga kompetensya. Kung kung halimbawang lang sa'yo, kung fair or malapit lang din sa kanila, hindi malayo. The problem lang is,
ang makakalaban kasi natin dyan is yung mga China-made na mga gulong, yung mga sobrang mura talaga. Pero alam din naman yan ng mga customer at hindi mo rin pwedeng habulin yung presyo ng mga mumurahing gulong kung alam mong maganda ang quality ng iyong binibentang gulong. Okay, so yun lang po ang aking masasabi kung magkano pinapatong ng gulong. Kailangan i-consider mo po talaga yung iyong ano dyan, yung iyong pamasahe kasi bulky ang gulong malaki ang singil sa gulong compare sa mga naka-box. Ang gulong per bundle or per piece ang pamasahe kung saan mo man siya kinakarga or kahit dala mo ang fuel mo, konti ang makarga or malaki ang pamasahe niya na maliit lang ang tubo per piece. Unlike sa box na yan, kahit na medyo malaki ang pamasahe ng per boxes, napakaraming laman nun at mas maganda ang markup doon sa mga pyesa kaysa sa mga gulong. So, yun lang yung aking pinaka-tips na may ibibigay para sa katanungan ni Sir kung magkano markup ng ating mga gulong. Yun lang, sana ay nakatulong kahit hindi diretsahan. So, sa mga bago lang po sa channel na ito, pa-subscribe naman at pakiclick na rin ang notification bell sa mga gustong magpa-shoutout at mapag-usapan ang ating mga agam-agam at kung gusto nyong i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay ay pag-usapan natin yan dito sa ating mga vlog. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!